pagdating dun sa AMLAC report, medyo hindi maliwanag. Pero question lang. Sa tingin ko, unfair din kasi kung halimbawa, for example, magpapaliwanag si VP Sara during the committee hearing kasi they cannot question the AMLAC, they cannot question the witnesses. Sino? Yung si VP Sara. But you can always ask questions, papadala mo sa committee, di ba? Wala nga eh. Masyadong flat man. Paano kaya mahirap yun kasi kung magtatanong ka, tapos yung predicate questions, kailangan mo ng mga follow-up. Hindi ba? Wait. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Tantabunan PH channel mga kababayan. Nandito ulit tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin ito. Congressman Aegay Irisi mga kababayan ng Liberal Party. Binipensahan si VP Sara. At ito may binulgar pa dito mga kababayan. Nako, Ombudsman Crispin Boying Rimulya. Nako, delikado dahil dito sa mga pagbabanta ni Martin Romualdez. Ito yung mga pag-usapan natin kasi may sinabi dito si Aegay Irisi mga kababayan tungkol sa dalawang ito. Okay, ito na nga. Tapos again, stay tuned kayo so i-analyze natin Titignan natin kung itong mga sinasabi ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya nakakasuhan itong si Martin Romualdez ay tutuluyan niya nga ba? Yan yung nagiging natin ngayon. Kasi ito, stay tuned kayo kasi ito may ibubulgar dito si Aegay Irisi. Okay? So ito mga kababayan, pakinggan natin. So bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin, then paki-subscribe din po ng ating channel. Ito. The AMLC reported around 6.7 billion in flag transactions linked to Vice President Sara and Attorney Manscarpio. Sa tingin mo, gaano kalakas itong ebidensyang nakita natin at kung umabot sa Senado? Well, alam mo, Sec Edwin, kasi I was taken out of the Committee on Justice. Because you were removed as deputy... Meron mga questions sana ako. So, hindi ko na naitanong. Kasi kung hindi ka member of the Committee on Justice, you cannot ask questions. Kaya nga, sabi ko... Hindi ba natin as ex officio? Ba't yung Hindi na hindi na ako ex officio. So, I have no more committees. Any committee, wala na ako sa House. So, anyway... Yan yung style sa House of Representatives mga kababayan kapag salungat sa kanilang mga plano o sa kanilang naratibo, ayan, tatanggalan ka ng committee, aalisin ka sa ganito rin ang ginawa nila kay Rodante Marcoleta mga kababayan. Kasi gusto nila, kung ano lang gusto nila. Yan yung hirap mahirap dyan. I will have to wait Diyan papasok ang mga korupsyon committee report and review it. At pag-aralan ko mabuti, then I will base my decision at kailangan ko siguro magtanong sa plenary. Yes. Pagka nagkaroon ng plenary debates dun sa committee report. Ilabasan natin dito yung mga tanong mo. 6.7 billion. Well, marami akong tanong So, ibig sabihin, marami akong katanungan. Yung Madriaga, ang daming loopholes. Tapos nakita ko kasi yung transactions is different from statement of bank deposits. Kaya nga I was about to ask yung 6.7 billion. Kasi for 25 years, for example, if you are for example, a businessman, meron kang project. Ang project mo 20 million, for example. By the way, 19 years lang yun. 19 years. So, 19 years. Ito So, naman 20 million. si Edwin Lecerda mga kababayan, masyadong halata Ang profit mo doon ay, for example, 10%. So, binayaran ka ng kliyente mo, 20 million. Pinasok mo sa bangko mo. Tapos, you will have to pay yung mga suppliers mo. Question, yung Ang matitira lang doon sa 20 million mo, yung kinita mo is only 10%. So, that's only 2 million. Pero 18 million, binayad mo sa mga suppliers mo. So, ang Transaction. ang pera mo talaga, 2 million, pero ang report doon, 38 million. 38 million yung transactions, kung different transactions. Kaya, for example, naghulog ka sa isang property, naghulog ka every month. Palagay mo na 500,000 every month. So, reported yun. Yes. Tapos na-acquire mo na yung property, binenta mo. Binenta mo na, for example, na 100 million, nabenta mo ng 110 million, kumita ka ng 10 million. Yun lang yung kinita mo. Pero yung transaction ang laki. 105 plus yung mga hinulog mo every month. So, halos... Kasi 6.7 billion yung nakalagay doon. So in other words, those were probably multiple transactions. For example, may tatlong account ka. Itong araw na ito, na kinapos yung account mo na isa. So, magta-transfer ka ng pera mo dito sa isang account. So, naka-report mo sa account mo, nag-transfer ka doon, naka-report din, nag-receive, tapos naka-report din na nagbayad ka. So, times 3 na kagad yung transaction mo. Kaya, hindi... But what you're saying is irrelevant right now, for now, because number one, they didn't appear.
They asked in the first petition to the Supreme Court, ang sinabi nila, hindi kami binigyan ng pagkakataon. That's why we wanted the hearing. Well, yun yung sinasabi mo ngayon. Ako naintindihan ko. Kasi ako, Ito masyadong halata talaga si Lacerda dito mga kababayan. Ito sila magkakampi ito, liberal ito, pareho kasi gusto kasi nila palabasin. Kaya ito yung problema Again, careful tayo mga kababayan kasi pinapalabas nila ngayon sa mainstream media na nag-aaway lamang ay Marcos at Duterte. Okay? Kasi dati Marcos at Aquino naman talaga yan. Di ba? Tapos ngayon dahil sa pag-aaway nitong mga Duterte at Marcos ngayon, nagte-take advantage itong mga nasa gitna. Kasi sila na ngayon ang nasa gitna, itong mga pink mga liberal. Nagte-take advantage sila, pinapalabas nila sila yung mabuti. Sila yung mas magaling, sila yung hindi corrupt. Okay? Pero of course, tandaan natin mga kababayan, imagine ninyo 1986 pa sila nakaupo dyan. Again, noong 2016, hindi magre-request ang mga Pilipino kay PRRD kung mula 1986 hanggang 2016 ay ginalingan nila. Tapos ngayon gusto nila sila yung magaling. Yan yung issue dyan. I just want to be fair. I am not for the Dutertes. And even in the next elections, I will not be for the Dutertes. Kasi meron kaming policy differences, war on drugs, political dynasties. Pero all my life, even dun sa mga opponents ko, I would like to be fair and objective. Okay. Ang nasa puso ko nasasaktan ako pag nakikita ko yung mga nagtatanong sa kanya na na-incentivize nung 19 Congress na bilyon-bilyon, trilyon yung pinakinabangan tapos parang pinipersecute ito. Alam na alam ko sa puso ko Alam na alam ko sa puso ko. So, hindi, kaya sabi ko, I will decide based on the Yan, mga kababayan, malinaw yan, report, but I will have to study the committee report. At kailangan dun sa plenary debates, tatanungin ko sila. Question lang po. At least dito mga kababayan, alam natin, nakukonsensya ito si Iga Erice At least malinaw rito. Kasi, yun na nga alam naman natin. Lahat naman yun, noong 2025, matapos silang pumirma doon sa impeachment, maraming mga congressman lumabas doon. Hanggang ngayon nga, yung iba, karamihan dyan, nandyan pa rin. O yung iba, nagpalit lang ng asawa nila. Sino ba yung Barbers niya? I think asawa yun ni Ace Barbers. Yung isa, yung taga Cagayan, nako, kayo dyan sa Cagayan yung si Suwan. Nako, isa yan sa mga pinakaunang lumabas at magpaliwanag kung bakit niya inimpeach si VP Sara. Bakit? Kasi mawawalan siya ng proyekto. 19 years, which is covered doon sa 19 years na panahon na nasa public service. Si VP Sara. Yung impeachment supposed to be, that will only cover the years na Vice yung President. impeachable offense as Vice President. Vice So 3 years. President. 3 years. So technically, yung 3 years lang dapat na makover. Assuming yung 6.7 billion, galing sa AMLA. Hindi, sabi nga ni Diba? Congressman Ungab, nabasa ko yung ano niya, ang covered lang dun sa 3 years is only mga 68 million. 68 million. Yeah. So, by the way, ano yung mga allegations against VP Sara? Anong impeachable offense ang ina-allege against VP Sara? High Dahil sa- crimes, sabi nila, high crimes. Okay. The typical, SAL and violation. So, tinitingnan natin yung SAL and violation, pinag-aaralan ko, bakit zero? Yun yung importante. yes. Pero yung, hindi conclusive na merong yung 600, 6 billion, hindi conclusive yun dahil gusto ko makita yung data. But don't forget that si Chief Justice Corona was removed on the basis of the SALN alone, No. Doon siya tinanggal. Because Hindi, sinasabi ko nga yung SAL and, di ba? May questions. Ayun yung mga kababayan. Ito sila Lacerda, nilalason yung kaisipan natin. Nung time ni Corona, ang playbook ng liberal noon, SALN. Pero natanggal si Corona dahil ang mga senador noon ay kaalyado. At hindi lang kaalyado, ganun din may incentives din. Balikan ninyo, hanapin niyo sa YouTube. Isa-isa yung mga oposisyon noon, sa pagkakatanda ko, si Bong Revilla mismo nagsalita, nagbulgar nito. Of course, alam naman natin, itong si Bong Revilla, nangangailangan ng pera. Pinick up siya ni Maruhas. Yan yung binulgar ni Bong Revilla, pinick up siya ni Maruhas ng isang sasakyan
Naging driver niya si Marojas papunta doon sa bahay ni Pinoy para or bahay or sa Malacanang para mag-offer ng kanyang ng pera kapalit ng kanyang perma sa impeachment. I mean, conviction laban kay Corona. Again, linawin natin. Hindi yung SALN ang nagkapatanggal kay Corona. Ang SALN, again, yan yung playbook nila. Which is ganito din ang ginamit. Kunwari, SALN issue mga kababayan. Pero again, dahil yun sa incentives din na binigay ni Pero Pinoy. pagdating dun sa AMLAC report, Yeah. medyo hindi maliwanag. Pero question lang. Sa tingin ko, unfair din kasi kung halimbawa, for example, magpapaliwanag si VP Sara during the committee hearing kasi they cannot question the AMLAC, they cannot question the witnesses. Sino? Yung si VP Sara, But you can always ask questions, papadala mo sa committee, di ba? Ay, wala nga eh. Wala masyadong platform. Paano kaya mahirap yun kasi kung magtatanong ka, tapos yung predicate questions, kailangan mo ng mga follow-up. Di ba? That rule is not based only on the 19th Congress. I remember Barry Gutierrez, one of our co-hosts, Yeah. nag-file siya ng impeachment proceeding against si Mercedes Gutierrez. Panahon natin yun. Doon, nagkaroon ng hearing. Isa rin, hindi rin siya makatanong. Kaya nga, sabi ko, It goes both ways. so yung legal strategy nila, they will just explain In the Senate. To move forward lang, anong tingin mo, Manong Egay? Is there enough evidence or evidences na pwede natin masabing impeachable? Ang tinitingnan ko yung sa SALN, yung zero, they will have to explain that, yung zero cash. Zero cash, zero bank Medyo deposit. mabigat yun. Pero yung sa kay Madriaga, tingin ko, yun, ako nga kakasuhan ko si Madriaga ng incriminatory machination. Pangalawa, yung tungkol naman sa AMLAC, hindi conclusive. So, yung SALN violations, yan yung medyo, at saka yung nangyari, 2023-2024 yata. Galing sa iyo, deklarasyon mo kasi yung salin. Oh, yeah. Yun ang mabigat. You know, doon, the di ba? problem I think here is you're given an opportunity at the very least to present based on what's Nain, long rules nandito decided na by the naman. House. And yet, dahil in your absence, and when you're absent, okay, pag ikaw, you're not present, nature of may vacuum. So, ang naririnig ng taong bayan, yung side lang ng isa. Oh, pero darating din naman. May sa trial din naman eh. So, I would rather explain it on the trial. Ang magpo-prosecute naman yung mga kasi ang ginagawa ng Committee on Justice, naghahanap sila ng ebidensya against di ba? Naghahanap sila. Naku, booking dito mga kababayan. Talaga, malinaw naman yan. Ewan ko lang hintay-hintay lang tayo mga ilang araw from now mga kababayan. Kasi, alam naman natin itong Supreme Court nagtatrabaho. Okay? And yun na nga, I think 10 days na mula nung nagbigay ng notice itong Supreme Court dito sa Committee on Justice tungkol dyan sa yung pinasasagot sila, pinakokomento sila doon sa mga petisyon. Pero again, hintay-hintay lang tayo kung ano magiging desisyon ng Supreme Court mga kababayan. Yun na nga, ang problema lang dito sinisiraan, habang tumatagal, sinisiraan ng mainstream media talaga si VP Sara. Okay, imagine ninyo yung mga anong tawag nito? Mga balita, mga headlines. Grabe talaga. Well, of course, kami, nagbablog kami. So most likely, nakamonitor kami sa mga anong pangyayari, lalo-lalo na sa politika. Tinitingnan talaga namin. And unfortunately, kahit ako personally, nauumay na dito sa impeachment. Imagine ninyo, Wednesday, o last week pa, last Wednesday pa, pinag-usapan na Ramil Madriaga hanggang kahapon. Marami pang nagdi-discuss kay Ramil Madriaga, even dito. Then, kahapon naman, maraming issue. So, pag-uusapan na naman ito hanggang sa next Wednesday. And then, sa next Wednesday na naman, mag-uusap naman ng ibang mga information. Again, imagine niyo, halos lahat Duterte. Plus, ito nga, kanina, naglabas ang ICC ng confirm na raw yung charges. So, lahat na lang Duterte. So, of course, iisipin talaga ng taong bayan kasi nga, dahil sa survey na tapos ito, binabalita at hindi mga, alam natin, hindi fair ang pagkabalita. So, most likely, isipin ng mga tao, sinisiraan. Malinaw yan. Okay? So, yan yung nagiging issue dito ba? Ito, kinukuna ng ebidensya or Congress na yung kumakuha ng ebidensya. So, ano pang gagawin ng kampo ni VP Sara doon? Alam naman natin yung House of Representatives, hindi naman yun fair, di ba?
So, ito sila Sherda. Producing evidences against the Vice President. So why would I even attend that? Yung sasabihin ko, gagamitin pa nilang ebidensya sa akin, doon ako sa trial. Understandably, but don't blame, don't, that's a strategy, tama rin naman po, you want to Tama go yung there. strategies. Ang punto lang, ngayon, narinig ng taong bayan, yung isang side lang. So kaya, you're going to talk to media. Legal strategy. I would rather let them keep their hearts out. Kaya pala nagbiyahe si VP Sara. Hindi, ako personally ba? It is the choice of the VP Correct. to attend or not attend. That's correct. So let's not question that prerogative on the part. Karapatan na yun eh. That's why I'm not questioning. The point is na wala siya ng opportunity to be heard by the But that's their public. business. Kung ako, yung abogado nga niya, sinusumpi na pa eh. Di ba para, look, tapos na usapan din yan. Pangalawa, investigative lang to. Probably if they've done their part at meron pa isang hearing, iakit yun na yan. Ang tanong ko nga kay Manong Egay, meron bang enough numbers yung House to bring this up to the Senate? I think so. Ayun. 106. Kasi let's just move forward. May mag-speculate doon. Oh, yun na nga. Oh, yun na nga. Siguro ng kampo ni Vice Dapat President. akyat nyo na yan. Whether may ebidensya yan o wala, akit yan. Because impeachment is a political act. Yes. It's a traditional Anyway, there's another hearing. Sana tama si Nani. There's one more hearing and then let the plenary decide. Let's go to the issue of former Speaker Martin Romualdez. Ito mga kababayan. Martin Romualdez ha. Ito, nako. May sasabihin dito regarding Ombudsman Rimulya. Ano ang Eto. nahuli na si Saldico? I suppose it will take some time to bring him back. Siguro mga 2 years. Pero anong impact I understand, meron siyang whole departure order. Ayaw ni Ombudsman Rimulya na umalis siya ng bayan. So ano sa tingin mo impact? Ang alam ko, nung nagsalita si Speaker Martin, wala pa siyang hold departure. Lookout order lang. Okay. Parang kagabi lang yata o Kagabi yata. kahapon lang lumabas yung Pero salita. nakakuha siya ng travel authority from the speaker eh. Yes. Na in-impose ni Ombudsman Rimulya, that's why dumiretso siya sa Sandigan, di ba? Kaya siya may whole Yes, departure pero order. parang pinigilan siya talagang. Correct. Yes. Ayaw talaga. Alis, diba? So ano sa tingin mo ang magiging Well, kasi may pronouncement si Ombudsman Rimulya na they will be filing charges against the Speaker and against the former What Speaker. charges ang plan to Parang file? conspiracy to commit plunder and together with the former Senate President. So, alam mo naman, pag na-file yun at na sinustain yung Sandigan Bayan, so may ano yun, non-bailable. So, quick question lang po. Masaksama niyo si Speaker Martin ngayon. Do you think, pag lumabas ng Pilipinas to, nasabi niya magpaparobot, hindi babalik sa Pilipinas? Is that in his character? I'm just curious eh. I'm just curious Yes. talaga. Hindi, basta- Will he do a saldico? In other words. Mahirap mag-speculate. Mag-speculate. Pero ang narinig ko yung kanyang pronouncement na sabi niya, I will not go down alone. Very telling yun. In other words, babalik. Tandaan niyo mga kababayan, I will not go down alone. Dito pa lang, alam na natin na itong si Martin Romualdez, meron itong mga kasabwat. Yun nga, in-explain ko na dito po sa ating channel, matagal na ang sistema ng ating gobyerno, mga kababayan, of course, lahat tayo nagre-reklamo sa ating sistema kasi nga ang daming dadaanan. Nakadesign po yan na ganyan para hindi po kayang kontrole ng isang tao lang. Kasi kung mabilisan lang, isang tao lang ang pipirma, madali siya. Yung isang tao, kaya niyang magnakaw nang wala siyang kasabwat, walang makakaalam. Okay? Pero ang kagandahan, kung mag-iisa lang, mas madali mong matrace. Okay? Pero anyway, ito yung sistema natin. Marami kang dadaanan, maraming pipirmahan. Katulad nito, gumawa ng budget, NEP, mag-gab pa, pag-usapan pa sa Congress, pag-usapan pa sa Senado. So marami siyang dadaanan. So dito, sinasabi ko, itong sistema natin, hindi ito pwede. Kaya lang ng isang tao. Grupo ito. Kaya nga nagiging sindikato ang tawag nito kasi grupo sila. At ito, tinuturo nila si Saldico ang mastermind. Yun na nga ang hirap paniwalaan. Kasi nga imagine nyo ito. Ito ngayon si Chis Escudero na naman tinuturo. Well, probably, siguro sa tingin ko may involvement dito si Chis, pero para sa akin medyo ang layo na si Chis ang magiging anong tawag nito? Mastermind. Kasi ang nangyari yung mga insertions, mga kababayan, dito naman sa Congress. Si Chis Escudero, Senate President. Wala naman siyang control sa mga congressman na yan. Diba? Ang marami contractors, kaya tinawag contractors kasi mga congressman na ba contractors? Sino bang pinuno ng Congress? Di si Martin Romualdez, di ba? Nako. If So, you ibig intentions of... sabihin, kung gagamitin niyo ako para sa politika, magka-elbow room administration dito sa mga pinangako na kapakulong, kung gagamitin niyo ako, hindi ako mastermind.
aba, I will not go down alone. Yun ang sabi So sa tingin mo, banta yung kanino? Threat yun. Threat against whom? Threat doon sa magpapakulong sa kanya. Sino ba yung magpapakulong? Si Ombudsman Remulla. So, hindi lang. Brad niya yun, nasa flat. saka alam ko, close sila nung we were colleagues in the 18th Congress. Siyang majority leader, si Speaker Martin, laging nandun, lagi kami magkakakwentuhan nila Ombudsman Boying. No? Alam mo, Manong, di ba? Naku, mga kababayan. Yung threat ni Speaker Romualdez should not be taken lightly. No, hindi. Speaker to eh. Kaya, Diba? this is a challenge to the president. To the administration, to the president, To the administration. Kung hindi matutuloy, ibig sabihin natakot. Kung di matutuloy yung kaso. Oo, Okay. Kung bigla, Ito nga mga kababayan. Ito malinaw ha. Ayan, ito. Ha? Threat ito. Mas mabigat pa itong threat na ito compared mo doon sa kay Vice President Sara Duterte. Kasi may kondisyon yung kay VP Sara. Ito mga kababayan, napaka-broad ng threat ni Martin Romualdez dito. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin niya dito. Ang daming ibig sabihin. Ha? I will not go down alone. Ibig sabihin, pwedeng idadamay niya, pwedeng titirahin niya. Again, ang daming pwedeng interpretasyon dyan. Ito pa, para sa akin, dito sinasabi ni Igay Erice, si Ombudsman Crispin Boying Remulla daw ang magpapakulong. And then, of course, alam naman natin, ang administrasyon mismo, inuunahan ng PBBM administration itong si Martin Romualdez. Kasi kung, halimbawa, kung totoong nahuli si Zaldico, magsasalita yon, ituturo Martin Romualdez. At si PBBM. So most likely, kasi tinuro na nga si PBBM. So most likely, itong PBBM administration, kailangan niya ring magturo, kailangan niya ring magpakulong ng at least isang malaking isda para malinis yung pangalan niya, nakuha niya yung tiwala ng ibang tao. Yan yung plano dyan, mga kababayan. At ito, ombudsman ang most likely pwedeng gumawa niyan. Pero hindi ibig sabihin walang alam ang presidente. Kasi ito, magkaibigan pala ito. 'Di ba? Magka-brad. Magka-brad, anong tawag nito? Magkasama, palaging magkasama na 18th Congress. Kasi nga, ito yung naging problema, 'di ba? Mayroon tayong ombudsman na congressman. And most likely, itong si Martin Romualdez, sa sinasabi niya, marami akong alam sa ngayong administration ngayon at sa previous administrations. Anong ibig sabihin? Sa tingin niyo ba walang involvement dyan si Ombudsman Remulla? Nako. biglang umalis, hindi natakot din. Gano'n. Ito, is speculation to, pero let me also ask this question. Sa tingin nyo, bago nag-decide si Ombudsman na hindi papayagang bumiyahe, hindi ka nag-usap yung magpinsan, si Pangulo at saka si Speaker na... Speculation na Hindi, yan. kasi parang, Pero, alam naman natin blood is thicker than water. Tapos pareho sila nasa public service. Kasi ano man ang mangyari kay Speaker Martin, tatamaan yung administrasyon eh. Kasi maraming, That relationship, mahirap isipin eh. alam mo, ang malaki expectation ng mga Pilipino kay BBM, kay President BBM, na sabi niya na magpapakulong December 15. Marami kasi siyang pinangako na hindi natupad. And the claim is ako nag-complain. Ito na naman. So, ano sasabihin niya sa SONA? If you like. Ano sasabihin niya? Pagkatapos niya sinabi nung last year na mahiya naman kayo. Tapos walang So, ang nangyari. ibig sabihin, dapat may mangyari Dapat bago may mangyari. This is July, no? So, question lang. You mentioned Saldico a while ago, di ba? So, was he really arrested there? Kasi ang gulo ng balita eh. Magulo talaga. Magulo. Was he really arrested? Was he flagged down? Is he in jail? Can he be deported? Kasi ang pagkaka-arrest sa kanya, maliwanag sinabi, ay immigration issues. So, immigration issues, so maraming ways to... kasi hindi naman tayo pwedeng makialam dun sa immigration law ng Ibang bansa. ng PRAC. So, maraming options. Kung ayaw umuwi ni Congressman Saldico, marami siyang option, legal option. For example, sabi nga, or delay na pag-uwi. delay pag-delay. Kaya sabi ko mga 2 years. Pero just to be clear, just to be, the acting DOJ Secretary said na confirm na nakulong, na aresto, at pag may papadalang tao, in fact, he himself will go to Prague to check. Oo. So anyway, why are the Duterte camp denying the arrest of Saldico? Anyway, eto mga kababayan, eto malinaw. Again, etong mga congressman,
dito nakafocus sila kay Vice President Sara Duterte. Kasi ang sinasabi nila, pinapalabas nila, mandato naman daw nila ito. Pero of course, alam naman natin, aside sa mandato yan, may hidden agenda yan. Malinaw yan. Malinaw yan daw. Matagal na yan, 2 years na yan mga kababayan. Yet ito lumalabas na mga taong involved talaga dito sa Nakawan, ngayon naglalaglaga na, nagtuturuan na, naghahamunan na babantaan na. Ano? Ipapakulong, o may makukulong sa Mayo. Tapos ngayon ito, I will not go down alone. Marami akong alam sa administration ngayon, sa past administrations. Past administrations, ha? Past administrations. Hindi lang ito time ni BBM, time ni Duterte, most likely, time pa ito kay Pinoy, at time pa ito kay Arroyo. Kasi, dati, kung natatandaan ninyo, may issue yan nung time ni Gloria Arroyo na itong si Martin Romualdez, dahil sa ang yaman nito, gumastos ito sa, I think, Amerika ng dinner. Yung nagastos niya around $25,000. Imagine niyo yan. So, again, ito negosyante ito. Gagastos ka ng $25,000 sa isang gabi nang wala kang makukuha. So again, marami itong alam. So kaya dito, nagtuturoan na itong mga hinayupak na ito. Tapos ngayon, lahat, pati mainstream media, nakafocus lang dito kay VP Sara. Di ba? So ito yung kagandahan mga kababayan, bago natin tapusin ito. Kung hindi ito ituloy ng PBBM administration, itong kaso laban kay Romualdez at ng ombudsman, kung dito ituloy ng PBBM administration ng ombudsman, itong pag-file ng kaso kay Romualdez, talaga, confirm ito na natatakot ito kay Martin Romualdez. And most likely, confirm din na ito ay involved dito sa mga nakawang ginagawa ni Martin Romualdez. Posible, di na rin si Ombudsman Remulla, mga kababayan. Involved din. Anyway, i-comment niyo dyan mga kababayan kung ano masasabi natin dito. So dito lang po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin. Then paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.